In-announce ng SMNI na ina-appoint si Pangulong Duterte, administrator ng Kingdom of Jesus Christ na properties. We're wondering, baka may nabalitaan kayo na tinanggap pa niya o ano? Naku, ngayon ko lang yan narinig. In-announce sa SMNI, in-appoint si dating Pangulong Duterte, administrator ng mga property ng KOJC. Wala pa kaming detalye kung ito'y tinanggap. Wala rin ako idea kung sinanggap niya. Sir, yung desisyon ng PNP, I'm sure you're familiar with that already, na niluwagan yung ownership restrictions doon sa mga civilian para sila ay makapag-own na ng hanggang M14, 762. Ano po ang inyong pananaw doon? Yes. So, nakita ko, wala namang problema dyan. Ang importante, very strict yung kanilang mga requirements at siguro hindi sila mulusutan ng mga masasamang tao na magkakuha ng kanyang klaseng baril. Yes, sir. Actually, sir, I think I think a lot of people naman are more worried about yung implementation of the law than the law itself Kasi, di ba, for the longest time, yung gun law na pinirma ng dating Pangulong Noynoy, napakahigpit din di ba, may ITR requirement, neuropsycho, clearances and all that, may puputok ngayon sa likod. So, mahigpit talaga sa yung batas. Pero, ang dami pong nakakalusot. Kung titingnan nyo lang yung mga nag-viral, ang dami nakakalusot na lisensyadong baril, pero ang hilig manutok, ang hilig mag-abuso. Pati mga pati mga opisyal, pati mga pulis. so far, kung basehan natin yung statistics, siguro mga 98% ng mga krimen using firearms, ang involved dyan ay mga loose firearms. Ewan ko lang kung yung license firearm, kung meron na bang nahuli dyan na license firearm na ginamit sa krimen. Kung meron man, siguro napakababa ng numbers. At magiging advantage dito is that kung i-allow na sila at magkakaroon din ng amnestia, yung mga holders ng mga semi-automatic na firearms na considered as small arms ay marirecord na natin, at kung marirecord natin, mababawasan ang number of loose firearms, at kung mabawasan ang number of loose firearms, mababawasan yung mga potential instruments of crime. Kasi halos lahat naman ng ginamit ng mga firearms in the commission of crimes ay mga loose firearms. So kung mabawasan yung loose firearms, it means mabawasan rin yung yung potential instrument of crime. Pero Senator, yes, meron namang mga nagsasabi na kapag ganyang, yan na nga, pwede na, lalong dadami daw yung mga ganyang mahabang barel at it could invite more violence, lalo na mag-e-election Ang taas-taas lagi ng political violence natin during elections. At karamihan naman sa may-ari ng mga ganyan, actually mga politician mga pang-private army yan Saka yung mga mayayaman na kailangan ng mga security o kaya mahilig sa barel, yan naman ang sinasabi ng mga against dyan sa ginawa ng PNP. Ano naman masasabi niyo doon? I have yet to see, Ami, ng records na ganito kadami ang ginamit ng mga registered firearms sa krimen. Kasi ang alam ko talaga, kung meron man napakababa o baka wala pa. Karamihan ng ginamit sa krimen ay mga loose firearms talaga. Kasi kung ako, mayroon akong registered firearms, ay responsible ganoon ako, hindi ako gagawa ng kalukuhan para magkaproblema ako. Dahil siguradong matutumbok ako dahil registrado yung baril ko na yan. Senator, yung isang issue kasi rito ay yung caliber, yung level ng pinayagan. Paano halimbawa, yung M14 kasi panggera yan So, anong gagawin dyan ng mga gun enthusiasts? Yung mga bansa sa Europe kasi, meron silang mga high-powered rifles, no?
pero ginagamit nila sa hunting. Dahil doon kasi may hinahunting pa sila ng mga hayop eh. No, sa Sweden nga, legal ang mag-hunt ng bear eh. No? So, dito, ano kayang wala naman tayo masyadong ginagamit dito na para sa hunting. At least yung mga M14, yung mga ganyang katataas na caliber. Saan hindi ko masyadong makwat kung paano yan gagamitin ng mga gun enthusiasts. Yung 7.62, Ronald, no? Yan ay binigyan ng konsiderasyon dahil yan sa sports shooting. Halimbawa yung mga game shooters, no, yung mga nag-hunting ng mga wild animals at saka yung sniping, yung mga sports shooting na sniping. Kaya nga semi-automatic lang, hindi full automatic para pang sports shooting lang. Hindi ba delikado yung Senator dahil precisely yung purpose ng M14 is sniping? Eh baka kung sino mas-snipe yan. At least no, Ronald, ay registrado siya, hindi siya loose firearms. Hindi siya registrado siya. At kung ikaw ay nag-i-engage ng sports shooting at iyan ay registrado, pagdadalawang isip ka na gamitin mo na sa krimen. Siguro, kung atakihin na tayo ng mga Chinese dito, ay magagamit mo yung baril na yan pag dipinsa sa Pilipinas, pag tayo pinasok na ng mga insects. Senator, may isa pang yung isa pang reservation na yung iba sinasabi, baka daw magka-problema sa decommissioning ng mga separatists yung ganyan na niluluwagan yung ganyang klaseng mga armas. Ano sa tingin nyo naman yon? Yung ganong observation? Hindi yan niluluwagan. Kung titingnan mo yung the other way around, no? Ay inutakan sila ng PNP. Para yung kanilang mga armas mariso talaga at ma-record lahat yan para pag ginamit sa krimen, patay sila, huli sila. At matakot sila talaga gamitin sa krimen dahil recorded na eh. So, wala yan, mga discard yan ng PNP para ma-account yung mga loose firearms. Dahil previously kasi, ganito yan eh. Ang history dyan sa firearms law natin, originally talaga sa panahon ni Pinoy, authorized yan yung long firearms sa civilian. Yes. Nakalagay yan sa batas eh. Tapos yung dumating si President Duterte, nagkaroon ng Marawi seats. So ako ang chief PNP, sabi ni Pangulong Duterte na ibawal natin yung long firearms sa mga civilian. So, ginawa nung technical working group ko sa PNP, 10 weeks nila yung IRR. Ginawang revised IRR wherein hindi na authorized ang civilian, ang authorized ng long firearms, yung mga police, sundalo at mga law enforcement personnel na lang. So, nung ito ngayon, na-realize siguro ng PNP na they are going beyond the intent of the law, the spirit of the law. Kinurik nila yung IRR, binalik sa original sa dati. Nag-aalala din naman yung ibang tao na baka daw matulad tayo sa US na yung pati mga teenager, pag tinotopak, maraming baril sa paligid nila, gagamitin yon para basta-basta na lang papatay ng tao. Especially since tumataas yung mga mental health issues daw, nag-aalala sila na yung mga baril nga, lisensyado, mapupunta sa ganung mga klaseng tao at gagamitin for armed violence. Ano naman masasabi niyo ron? Just take my word. Just take my word. Wala pa akong nakitang namamaril dito na Pilipino na walang motibo, walang criminal intent. Wala pa akong nakita Pilipino na namamaril na lang indiscriminately, na walang provocation. Lahat ng nangyayari ay talagang mayroong motive sa likuran nito. Hindi kagaya sa mga Amerikano na madaling masiraan ng bait, ay kung namamaril na lang kung sino-sino kahit walang dahilan. Malayo yan mangyari sa Pilipinas. Mga mautak, mga maro ang Pilipino. Hindi